Isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Ngayong araw po, ang topic natin sa vlog kong ito ay about po ito sa urethane top coat clear. Ang urethane top coat clear po ay ginagamit po ito sa automotive. Ito po yung pinaka last coat o final coat kapag tayo po ay nagpipintura ng masasakyan or mga pairings ng motor. Ito po yung pampakintab. Clear po siya. Ang urethane top coat clear po ay two-component system. Itong urethane top coat clear, ito po ay hinahaluan pa ng catalyst. At sa ibang brand, ang tawag ay hardener or activator. So kaya siya naging two-component system. At ang thinner na hinahalo dito ay urethane thinner. Dito ay ang pag-uusapan natin yung issue na nagpapasakit ng ulo sa mga pintor, lalo yung baguhang pintor na yung talagang gustong matuto ng automotive painting. Maraming nagme-message sa akin, nagko-comment kung bakit daw nagkakaroon ng reaction yung urethane top coat clear o yung tawag sa aming mga pintor ay kulo. Yung kulubot, pagka binuga mong ganon, pantay na siya, makintab na. Then pagbuga mo ulit, nagkakaroon siya ng kulo o kumukulubot, wrinkles. Ayan, reaction. Nataka ka, paano nga ba nangyayari ito? Ito, balikan po natin, no? Nung nag-start akong gumamit ng urethane top coat clear. Way back 90 siguro to, kasi ang pagkakaalam ko, ang urethane paint ay inilaunch o inintroduce sa Pilipinas early 90s or 30 years na ang nakakalipas, no? O higit pa. So, first time kong nakagamit niyan, way back 1994, hindi ko po sure na, pero naandun po yun sa panahon na yon. So, ang nagamit kong brand on, itong Ansal Urethane Paint. Ano ba masasabi ko dito sa urethane paint? Nung ito po ay ginamit ko, yung brand na Ansal. So, wala pa ako nagagamit na ibang brand noon. Kasi nga po ay acrylic paint o acrylic type ang ginagamit ko ng mga panahon na yon. So, bagong labas po yung Ansal Urethane Paint. Nung yan ay nasubukan ko, believe talaga ako sa tibay. Napakakunat, napakahirap lihain, mahirap ibating kung i-compare po ito sa acrylic paint. Bihira na rin ang gumagamit kasi nagkakaroon siya ng cracking o pumuputok. Lalo na pag napakapal ang pagkakabuga ng top coat clear. At madali siyang mamuti. Kaya minsan ginahaluan na lang namin siya ng acrylic flow. Pero hindi rin maganda ang acrylic flow. Pwedeng siyang nagpapaputok o nagpapakrak. So balik nga po tayo dito sa urethane top coat clear. So ano nga ba yung issue dito? Dito yung ang issue na nagkakaroon siya ng reaction o nagkakaroon siya ng kulubot o wrinkles sa English. Sa aking pag-aaral po, ito po ay doon sa urethane top coat clear na hinahaluan pa ng urethane thinner. Ito po sa experience ko at na-experience din ng mga kapwa ko pintor. Dito po kalimitan nangyayari ito. Let's say nagtimpla na po tayo ng urethane top coat clear. Ang ratio po ng urethane top coat clear na ating ginagamit ay 3:1:4 or 3:1 pag napag-mix na yung urethane top coat clear at catalyst niya or hardener or activator, kung gaano karami po yon ay ganong kadami po yung inilalagay na urethane thinner. Kapag ganito po ang ginamit nyo na urethane top coat clear, asahan nyo po na makaka-experience kayo ng wrinkles. So, siyempre, tumagal, nasanay na akong gamitin. So, nagkakaroon pa rin ng ganong problema. O, napag-aralan ko na nakukuha ito kapag, let's say, nagbuga na po tayo. Ayan, ng first coat. Then, ang magpa-plasok lang tayo dito, interval, no, approximately, mga 10 to 15 minutes, i-re-recoat na natin. Ayan, hanggang sa mai-final coat. Doon, hindi po siya nagkakaroon ng reaction. Nagkakaroon po siya ng reaction. Ito, based on my experience lang po ito, ha. Kapag ito po ay pinalipas nyo na mahabang oras at hindi po natin ito kagad na bugahan, let's say, hindi po natin natapos hanggang second coat lang po tayo, nag-stop po tayo. Kinabukasan natin in-applyan ng third coat. Nando na po yung reaction. Mahirap ipaliwanag kasi
Kung iisipin po natin na ang urethane top coat clear ang pinakamatibay na clear na aking nagamit dahil nga sa catalyst. Makunat po siya, gasoline resistant. Pero magtataka ka, kapag urethane cleaner ang iyong inilagay, nagkakaroon po siya ng reaction. Ang acrylic paint po kasi o acrylic top coat clear, kapag siya ay pinunasan nyo ng acrylic thinner, humuhulas lang siya. Sumasama po siya sa basahang binasa ng acrylic thinner. Hindi siya nagkakaroon ng reaction. Pwede nyo nga siyang tanggalin sa pamamagitan ng acrylic thinner at cotton na basahan. Pero ang urethane top coat clear, hindi po kaya. Kung magbabasa po tayo ng urethane thinner sa cotton na basahan, pag in-apply na po natin to, ipinunas na po natin ito, hindi po siya humuhulas. Wala pong sumasama sa basahan. Kaya lang, ang nangyayari po, pag napaglawa po yung urethane thinner, nagkakaroon po siya ng reaction. Yung nga kumukulubot na po. Yan ang sakit po ng urethane top coat clear. Ang sakit sa ulo, di ba po, no? Lalo't yung finish coat na tayo. Gusto natin, ay nakatuyo na, gusto natin pakapalin pa para mas kumintab. No? Maging glossy o wet look or mirror finish. So, yun. Pinatungan pa natin disgrasya. Doon na po natin nakukuha yung wrinkles. So, ano ba ang pamamaraan? Para sa akin, ang pamamaraan lamang nga dito, dapat magbuga tayo sa meron tayong shop na hindi po papasok ang mga dumi o yung mga insekto. Kasi ang urethane top coat clear, kailangan talaga 10 to 15 minutes, yung medyo sariwa pa siya, re-recoat na natin. So, ang question, paano kung nasa open air tayo? Nasa labas lang po tayo, katulad ng pinagbubugahan ko, na nasa gate lang ako. So, minsan din may iwasan yung pumapasok yung mga dumi. So, nadapuan ng dumi. So, hindi natin pwedeng bugahan kaagad yun ng 10 to 15 minutes na makalipas. Siyempre, patutuyuin natin dahil lilihain po natin yon. Ayun po nangyayari, pagka yun ay pinatuyo natin ng matagal na matagal para tayo ay magliha, kasi hindi po natin maliliha kung yun po ay sariwa. So, patutuyuin natin. Doon na po nagkakaroon ng chemical reaction o kulo. So, ayan po, kung gagamit po tayo ng urethane top coat clear na hinahaluan ng thinner, dapat po sa malinis tayong area o may shop tayo. Ideal po siya sa mga ganon. Hindi po siya pwede sa mga open air, yung nasa karsada lang tayo, o nasa basa, walang habong, dahil nga hindi naman umuulan, may init ang panahon, may puno lang, akala natin, okay. Kaso nyo nga, pagka na dumihan, kailangan lihain. Pangit naman po yun na may dumi na bubugaan pa natin. O may iwasan nga naman ng pagkulo, no? Kaya lang, paano kung may dumi? Naobliga tayong magliha muna. So, advice ko, pag gagamit po tayo ng two-component system o urethane top coat clear na detainer, doon po tayo sa may shop na kulong. Yung hindi makakapasok yung mga alikabok, dumi, mga insekto. Yung talagang shop katulad ng mga nakikita natin ng mga malalaking shop. So ngayon, kung wala po tayong ganon, advice ko po sa inyo, gumamit na po kayo ng urethane top coat clear na hindi na hinahaluan ng thinner. Ang kalimitang ratio na urethane top coat clear ay 3:1:4. Ibig sabihin nun, kung sa percentage tayo babase, kung 300% yung top coat clear, hahaluan nyo ng 100% ng catalyst. Then yung 4, ibig sabihin, hahaluan siya ng 400% na urethane thinner. Or 1:1. Minsan yung nakalagay sa lata. Ibig sabihin ng 1:1, yung urethane top coat clear na nahaluan na ng urethane catalyst. So, 1 na po yun. So, kung nakatimpla po kayo ng 1 quart, ibig sabihin, 1:1, 1 quart din po yung ilalagay nyo urethane thinner. So, malinaw po yun. Sa tingin ko, diyan po talaga nakukuha yung reaction sa urethane thinner. So, may mga naglabasa na po na urethane top coat clear na no thinner. Iba-iba naman din po ang ratio. Depende po ito sa brand. Now, bigyan ko po kayo ng example ng mga urethane top coat clear na wala ng thinner. Ito po yung K92.
Ang K92, ang ratio po ng K92, rapid cure, 3:1. Ibig sabihin, tatlo yung clear at isa yung hardener. Ayan, hardener ang tawag sa K92. Dito naman sa HIPIC, 400S titanium 2K clear, ito naman ay 4:1. Ibig sabihin, apat po yung urethane clear at isa po yung activator. Ayan, dito naman po sa HIPIC 400S, ang tawag po sa catalyst ay activator. Yan, meron din mga urethane top coat clear na lumabas na 3:1. O, ano naman na ibig sabihin po noon? Yan, katulad po niyang Superb, Crystal Clear, 2K Clear, no? Kung siya ay 3:1, ibig sabihin, tatlo po yung clear, 300%, one po yung, ano ba tawag sa kanya? Parang hardener, no? So, 100% yung hardener at 100% yung urethane thinner. So, ayan. Nakagamit na po ako ng mga iyan, hindi po ako naka-experience ng mulubot o reaction. Pero sa tibay, hindi ko pa rin siya maikukumpara doon sa una ko nagamit na Ansal urethane top coat clear kasi yung matal ko nasubukan sobrang tibay po talaga. Napakasailang lang po kasi nga po marami po yung thinner. So maganda po yung Ansal urethane top coat clear sa wala pong pumapasok na dumi. Magaganda po yung shop. Napakatibay po talaga. Dati ang ginagamit ko lang na Ansal urethane top coat clear, yung una-una, walang Carcio nakalagay. So lumabas po yung may Carcio. Ansal urethane top coat Carcio clear. Yan na po yung ginagamit ko. Kaya lang medyo talagang masakit lang sa ulo. Kasi nga, yung lugar ko, hindi naman kulong na shop. Hindi katulad nung dati kong pinagtatrabuhan, may talagang sariling shop na talagang continuous ang buga. Lalo't sa sakyan, hindi po pinatutuyo ng matagal ang urethane top coat clear. Pinapatungan po kagad after 10 to 15 minutes. Medyo sariwa pa. So, ayan po. Sana makatulong sa inyo ang video kong ito at naway nyo nagustuhan. At kung ito po yung nagustuhan, baka pwede makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.